yan o. Oh, di ba? Yan o. Oh, oh. Yan o. Oh, di ba? Si Manong Bongbong pinagkakaguluhan. Samantalang, paanong nangyari? Oh, di ba? Oh, ayan o. Oh, diba? Oh. Diba? Dahil nagkakagulo. Oh, saan pa? Dami yan, nagkakagulo. Oh. Ano? Oh. Grabe. Oh, nasa pa. Si Pangulong Bongbong Marcos, pinagkakaguluhan. Oh. Saan pa? Oh. Na-late ka na kasi, Ai-Chang. Kaya walang nagsasabi niya na mag-like, mag-share. Oo, ha? Yan ang negative 3 sa survey. Kaya nga. Oo, ayan. Di ba mga kababayan ko? Yan ba? Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Bata, matanda, may ipin o wala. Pangulong Bongbong, kanila pong pinagsisigaw. Oh. Wale talaga yung 3%. Negative 3. Oh. Bata, matanda, may ipin o wala. BBM ang sinisigaw. Wala. Oh. Diba? Oh. Diba? Oh, sino pa? Nasaan pa, boss? May pakita mo na lahat. Oo. Oh, eto. Oh. Yun, oh. Oh, may music kasi. Ayan, oh. Kahit saang bansa, oh. Yan, oh. Sa pagod naman. Can I shake your hand, sir? Pag-ibig mo na. Grabe, oh. Ay, alam ko. Yan ba yung 3%? Sige nga ho, mga kababayan ko. Ako mga kababayan ko tagal-tagal na nating nabubuhay sa mundo. Para hindi natin na makita ang katotohanan na 3%. Tanong ko sa inyo, kailan naman nagkaroon ng ganyan si Sara na pinagkaguluhan? Pinagkakagulo ng bodyguard kasi wala naman talagang mga tao. Mas marami pa ho yung mga bodyguard ni Sara na mga kumukordon kaysa ho sa mga bisita. Kaya alam nyo, oo, wala na ho ito. Oo, kalokohan ho yan. Diba? Ayan o. Wali! Kalokohan, ang dami kong, ayan ang dami ko nang pinakita sa inyo, pinagkakagulo si Manong Bongbong kahit saan magpunta. Sa totoong survey, 85% kay PBBM. Kay Lustay, 5% na lang. Anong 25? Oo, baka nga negative 10 yan eh. Eto na. Grabe, no? Yan nagkakagulo mga sambayan ng Pilipino. Walang bodyguard si Manong Bongbong dyan. Kita mo, siksikan na nga, magpaparami pa yon. Si Chucky. Sige nga, si Chucky. Si Chucky, mga kababayan ko, ang bodyguard nun Mas marami pa kaysa sa bisita.
Hmm. Yan di ba mga kababayan ko? Wala na. Ito pa. Meron pa yan. Ito. Pasok! Oh. Maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka ng Davao Oriental. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Davao Oriental pa yan. Di ba? Wala yan, Boss Mike. Baliktad ang utak ng mga surveya. Boss Mike, may nangangamoy ata sa 2028. Lenny, BBM daw, sabi ni Llamas, pagka nangyari daw, alana. Sino pa? Wala na. Oo, nangangamoy ba? Oy! Tuloy. At maraming salamat po, Conrado Estrella. Maraming salamat. Yan ba? Alam mo, sabi ni Leonora Brown, kung nangangamoy nga, Lenny, BBM, kapag nanalo ho yan, dalawa na yan. Nanalo si Lenny, nanalo si Pangulong Bongbong. Nako, mga kababayan ko. Tapos, magre-resign si Lenny. Paano ngayon yon? Walay na. Ganito, mga kababayan ko, tatakbo si Lenny. Tatakbo si Pangulong Bongbong, Vice Presidente. Eto na ngayon. Pagka nanalo yung dalawa, biglang sasabihin ni Lenny, na-realize ko na hindi ko kakayanin ang pagpapatakbo ng gobyerno, kaya magre-resign na po ako. Di ba, mga kababayan ko? Wala na. Di ba? Wala na. Ag tigargar, tikarat, latag na kita didiisan. Yari ya. Nako, sabi ko sa inyo, nangingisay ang mga yan. Si Manong Bongbong pa naman, mga kababayan, iba ito. Ang laban ni Manong Bongbong, hindi po harapan. Hindi po bara-bara makipaglaban si Manong Bongbong. Di ba? Si Manong Bongbong, kapag nakipaglaban, may kasamang talino diskarte, pamamaraan. Ano po, hindi ho yung bara-bara na parang luka-luka, na parang si Sara. Di ba? Si Manong Bongbong may pamamaraan May diskarte, may plano, may husay, may galing. Di ba? Hindi siya yung style bara-bara bang makipaglaban, parang si Sara. Kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa bunganga ni Chucky. Pero, isa lang ang masasabi ko, mga kababayan ko. Dito, siya pinapakita natin, how come na magkakaroon ng negative 3% si Pangulong Bongbong sa kanyang survey. Mabuhay ang agrarian people. Ganyan na ganyan ako. Kung matatagal na kayo rito Diba? Oo. Ganun talaga. Kailangan minsan maging hunyango. Alam niyo hunyango? Mag-ibang anyo ka sa paningin ng tao. Sa pakikipaglaban sa social media, iba rin ito. Kailangan, ikaw, maging hunyango. Oo, mag-ibang anyo ka sa paningin ng ibang tao habang ikaw ay nagpaplano, dumidiskarte kung anong laban ang dapat mong gawin para pabagsakin ang mga kalaban. Ito na.
ang isa pang magandang bili. Sabi rito ni John Vlog, oo, magkano bigayan bro? Ang bigayan sa mga DDS daw hindi daw bababa ng 50 mil. Oo. Oo ha? Sa bigayan sa mga vlogger, yung mga tai-tai lang. Yung bang mga, kahit hindi ka maligo, basta mag-vlog ka lang, gano'n. 50 mil daw yun sa bigayan sa mga DDS. Oo, kung itatanong mo naman kay Manong Bongbong, hindi magbibigay yung kurepot yun eh. Oo, kurepot yung paano magbibigay yun. Sasabihin nun bakit ako magbibigay? Ako ba mga aagaw ng pwesto? Bakit ako magbibigay? Presidente na ako. Diba? Bahala kayo kung sumuporta kayo sa akin o hindi. Basta magtatrabaho lang ako. Diba? Doon sa mga gustong umagaw ng pwesto, yun, binabayaran sila. Yun ba yung tinatanong mo? Ha? Jan? Okay na. Nasagot ko na ba? Baka gusto mo naman magpalipad dyan. Eto na. Tuloy. Na itanim natin ang pag-umunlad at buhay ng magsasaka. Purahin na natin ang Yun, Ron, yung mga banat kasi, pang-tanga talaga Yung bang sana, kapag ka nagbitiw kayo ng salita dyan, yung wala akong maibibira. Kung ganyan lang yung mga daladala nyong mga argumento, umuwi na lang kayo. I-jackal nyo na lang yan. Diba? Tama. Namimigay nga ako lupa bahay buti alam mo yun. Ikaw alam mo bakit alam mo yan? Di ba mas maganda ng isa ibang tao manggaling? Tama naman Arnold Lopez, mali ba ako? Kung ganyan lang yung mga argumento, magkano bigayan, magkano bayad sa'yo, meron pa, magkano bigay sa'yo ni Tambaluslos, gano'n, meron pa, yung bang adik, bangag, pag tinignan mo yung mga itsura mga kababayan, tabi-tabingi yung muka. Yung mga nagsasalita na gano'n ng mga DDS, putik na yan, lahat ng muka kanto. Diba? Yun Kaya, kaysa dalhin nyo yung mga ganyang argumento nyo at wala kayong mailalapag dito na medyo matibay-tibay, di ba Delia sa Coco? Umuwi na lang kayo, dyan na lang kayo sa bahay nyo, magjakol na lang kayo. Tama? Lang yan, Sabi, Boss Mike, ba't ganyan ka magsalita sa mga DDS? Deserve nila yan. At saka matatanda na tayo rito. Nakaset ito, bawal sa bata. Paano ko naman sasabihin yung salitang pagjajakol? Sagwa. Ang sagwa, Boss Mike kasi. Sorry naman. Diba? Sorry naman. Sa totoo lang po, ang mga kalaban nyo, Boss Mike, ang papangit. Paano hindi? Lahat yata ng mukha kanto diba? Lo na lang. Anong pagkakaiba ng lo tsaka pagjajakol? Parehas lang naman yun Kayo talaga, mga matatanda na tayo rito. Di ba? Matatanda na tayo rito. Okay na yan. Direct to the point na tayo. Yung iba magtatanong, magtatanong pa yung iba, Boss Mike, ano yung lo? Di ba? Pero pag sinabi natin na, mga DDS, kaysa kayo, pumunta rito at magbigay ng kaninyong mga opinion na walang kakwenta-kwenta, pambobo, umuwi kayo sa bahay nyo, magjakol kayo. Ganon. Alam na kagad nila, hindi na ako mag-i-explain uli. Diba? Diba?
Oh, alam mo, hindi ako nahahawa. Sinasamantala ko lang, Boss Lenny. Hanggang ano lang ito sasamantalahin ko nga. Hanggang, ilang araw na lang, Di ba sinabi ko sa inyo kahapon, hanggang 2020, hanggang January 1, wala na tayong ganito. Baka naman mamaya sabihin ninyo, Boss Mike, ba't hindi ka na nagsasalita ng mga salitang nakakatuwa minsan? Baka hanapin nyo sa akin yun. Di ba? Kaya sulitin nyo na. Sulitin nyo na ngayon. Di ba? Ay, di ba? Ito na. Nako. utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kanya ho hiniling ng ating mahal na Pangulo sa Kongreso, ganun din po sa Senado na ipasa etong batas na ngayon nilagdaan ng ating Pangulo. Ito pong batas na ito ay ang Republic 11953. Ito po ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ito pong batas na ito ay nagbubura ng mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kaya malaya na ho kayo ngayon. Yung lupa na natanggap nyo, walang kasamang utang, kung hindi lupa na libre. Kita nyo? Yan po yung taga sa amin. Kaming mga taga Rosales, Pangasinan. Talagang ang puso namin talaga mga kababayan ay maglingkod sa bayan tulad ni Secretary Conrado Estrella. Kahit mga kababayan kahit hindi nyo bantayan niya, magtatrabaho. Ayan mga kababayan ko, yan po si Conrado Estrella. Isang kilalang taga Pangasinan mula kanyang ninuno, mga kilalang politiko yan dyan sa Pangasinan, mga kababayan ko, ang mga Estrella. Ang paglilingkod sa bayan ay todo-todo, walang pag-iimbot. Talagang seryoso. Ganyan po mga kababayan, kaming mga taga Pangasinan. Diba? Kung inyo hong iisiping maigi, mga kababayan ko, na sa lahat halos ng mga nasa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, si Conrado Estrella, isa yan. Siya walang bahid, wala kayong maipipintas, walang kahit anong bakas na gumagawa ng kalokohan. Yun lang, yung bunuan, si Raulo yun eh. Diba? Kaya mga kababayan ko, isa yan kung sakali man, na sana may pumalit na administrasyon, kunin uli itong si Conrado, kaya ihalal natin, kahit vice presidente. Diba? Hindi kasi mga kababayan ko, ito lang yung mga nandiyan dyan na madaldal ng madaldal tulad ni Roque na nasa DTI, tulad ni Vince Dizon na kaya pala panay ang pa-interview pabida-bida, gusto palang tumakbong presidente. Hoy, Vince Dizon, di ka mananalo. Di ba? Sino pa? Yun ding taga DOJ, mga kababayan ko, puro katiwalian yung kinasasangkutan. Yung Bersamin lang, di ba? Ngayon, eto naman si Recto. Wala na bang maayos-ayos? Pero meron. Eto, kung naghahanap kayo ng maayos-ayos na mga gabinete ni Pangulo, isa po itong si Conrado Estrella na walang bahid, walang isang bahid, walang kahit isang guhit na bahid
sapagkat si Conrado Estrella ay tumatalima, sumusunod sa mga nais ni Pangulo na ang mga magsasakay paglingkuran, tulungan, bigyan ng kanilang mga masasakang sarili at yung kanilang mga utang ay kalimutan na yan at panibago na lang. Nang sa ganon ay sipagin muling sila ay magsipagtanim para hindi magutom ang sambayanang Pilipino. Yun! My God. Okay na ba yun, Jojo Chavez? Siyempre lang naman hindi natin ipopromote yan, taga-atin yan. para sa inyong mga magsasaka. Pogi, ano? Tingnan nyo naman, no? Si Conrado, parang Ako si Mr. Suave. Magaling na lalaki. Nako! Ako si Mr. Conrado. Magaling na sekretaryo. Nako! Diba, no? Galing yan. Oo. Galing, magaling. Oo. Ganun dapat kasi talaga.